Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako po ulit si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic naman po ngayon for October 26 na may pamagat na lahat nga ba ay maliligtas. Ang ating main concept po ngayon is about universalism. At ang ating Bible verse is nagmumula sa John chapter 3 verses 16 to 18. Na sinasabi po dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son." So, ngayon pag-uusapan natin ang universalism. Ang universalism po ay ang paniniwala na sa huli, lahat daw ng tao ay maliligtas. At na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kanyang katarungan. Na kahit ang impyerno ay pansamantala lang daw o baka nga hindi raw totoo. Pero ayon sa salita ng Diyos, hindi po ito ang tinuturo ng Biblia. Sinasabi ng kasulatan na ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan lamang ni Kristo. So, totoo po na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niyang ang bawat isa ay maligtas. Gaya ng sinasabi sa unang Timothy chapter 2 verse 4, pero malinaw rin na hindi lahat ay magsisisi at mananampalataya sa Kanya. So, ano nga ba ang tinuturo ng Biblia patungkol dito? So, those who reject Christ will not be saved. Kung ang isang tao ay tumanggi kay Jesus, hindi siya maliligtas. Hindi sapat na maging mabait lang o spiritual. So, malinaw na sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kaya kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kung hindi niya tinatanggap si Kristo, mananatili siyang hiwalay sa Diyos. Second is, there is eternal punishment for evildoers. Hindi totoo na pansamantala lang ang impyerno. Sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, "It is appointed unto men once to die, but after this the judgment." May tunay na hatol at may tunay na parusa para sa mga tumalikod sa Diyos. Ang hustisya ng Diyos ay kasing totoo ng kanyang pag-ibig, dahil kung wala siyang hustisya, hindi siya magiging banal. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today, at salamat po sa inyong pakikinig.